Christy Permin may mga maanghang na mga salita towards Mr. Willie Revillame sa pagtakbo nito bilang senador. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more updates. And now, bago tayo magsimula, nais ko po munang pasalamatan kayo for always keep watching and trusting this channel. So kahapon po na ihatid natin sa inyong ilan sa mga maanghang na salitang binitawan ni Miss Christy Permin towards Mr. Willie Revillame, kung saan tinawag niyang barubal at bastos ang si Mr. Willie Revillame na napapabalitang tatakbo sa Senado. So dahil po dito, sa isang prayer rally na naganap sa Cebu, kung saan naroon si Mr. Willie Revillame at naimbitahan ni dating Pangulong Duterte at ng mga kaalyado nito, ay talaga namang hindi po nagustuhan ni Miss Christy Permin, no? Kasi parang tila baga sinasabi nito na ginawa daw noontime show or wawawin ang prayer rally na naganap. Narito po ang Anong masasabi mo doon? Nako, ito pa naman, di ba papasok pa naman siya sa nalalapit na eleksyon sa 2025 na. Tapos yung pa yung ipapakita sa taong bayan, ay ano na lang sasabihin sa taong bayan? Di pag nanalo ka, baka lalo ka magiging barubal. Ang ganda-ganda pa naman ng speech na maiksi lamang ni Attorney Vic Rodriguez. Ang laya mo'y babantayan. Pilipinas kong mahal. Tumatawid. Talagang seryoso. Pagdating kay Willie, kung ano-ano yung pinagsasasabi niya, no? Alam kaya niya yon. Yun na nga. Bakit parang nasa maliit lang na studio siya, nakaramo o hindi election, hindi buong mundo ang nanonood sa kanya. Saka meron siyang binanggit na 6 na presidente na po. Ating nakita na walang pagbabago. Wala tayong nakita. Parang ganon. Akala ko ba hindi sila namumulitika? O bakit ganon ang mga salita niya? Puro galit. Tanggalin daw ang galit. At masarap daw ang pagtulog pagka wala tayong kaaway. Mga ganon. Kaya nga ang dami nagko-comment sa kanya. Prayer rally ang gabay, nangihingi ng gabay para yung kanilang tatahakin. Hindi talaga siya nagbago. Ano? Paano kang papasok sa mundo ng politika, ang ugali mo ay tulad pa rin ng dati. Sorry po sa termino, pero barubal, magaspang, bastos. Yun ang totoo doon. Nakakalungkot lang. Pagalitan mo ang mga tao na nagtatrabaho. Hindi pa man nagre-declare itong si Mr. Senate, si Willie Revillame na siya po ay tatakbo bilang senador ng ating bansa, ay tinatawag na nga itong senador ng ilan sa mga kaalyado at sa mga kakilala nga at nagtitiwala kay Mr. Willie Revillame. Ang bongga lang na si Willie Revillame dahil tinatawag na siyang senador ng ibang mga fan na nakakasalubong niya. Positibo nga ang announcement ng TV host producer sa isang Davao event na kung saan ang pagtakbo niya bilang senador ang gusto ng mga tao sa kanya ay handa na nga siya. At mukhang wala nang urungan at kakandidato na siya sa pagkasenador sa 2025 election. Chika sa ilan sa malapit kay Willie, may fans na tuwang-tuwa sa balitang yun. Maririnig mo nga na senador na ang bati sa kanya. Si Willie nga ang nahihiya, sabi nila, no? Pero kung excited ang fans sa sinasabing gagawing paktanpon ni Willie sa pagkasenador sa 2025, ay marami rin naman ang nangungulit kung talaga bang sa March ay balik TV na siya at ang kanyang wawawin game show. Sabi ay inaayos na lang ang mga bagay-bagay at tuloy na ulay ang wawawin. Well, sana nga dahil talaga namang excited na mga fans si Willie sa pagbabalik ng TV host and actor. And kung saan talaga napapabalita po niya si Willie Revillame ay nakabalik na nga sa Free TV at siya po'y pipirma na, no, para po mapanood siya. Pero hanggang sa ngayon ay hindi pa naman po nagdedeklara itong si Mr. Willie Revillame na siya ay tatakbo bilang senador. Pero meron na po mga parang paalala itong si Miss Christy Permin na dati na niyang nakaalitan dahil sa national television nga ay sinumbatan ni Willie Revillame itong si Miss Christy Permin at si OG Diaz dahil po sa mga naglalabasang balita at komento ng dalawang kolumnista. So dahil po dito ay talaga namang mainit ang mga binitawang salita ni Christy Permin na si Mr. Revillame. Ang sabi niya pa nga na kung tatakbo daw siya ito bilang politics, dapat daw ay mag-ibaguhin ito ang kanyang pag-uugali. So yun po yung kanyang sinabi. Pero alam niyo po ba na sa pag-dedeklara niya na siya po ay tatakbo bilang senador, ay samot-sari din ang reaksyon ng ilan sa mga kababayan natin patungkol sa balitang ito.
Meron po tayong mga kababayan na natuwa dahil gusto nila si Willie. Meron din namang hindi natuwa kung ito po ay mangyayari kung siya ay tatakbo bilang senador. So, narito po ang kanilang mga komento at reaction patungkol nga sa plano ni Mr. Willie Rebillame sa kanyang pagtangpo. Sabi po ng isang komento, inggit lang yan sa'yo, Sir Willie. Yan ba ang nagbabati ko sa'yo? More than pa yan sa chismosa, di yan nakakatulong, sabi niya. Sabi naman ng isa, hindi mananalo yan si Wawawin. Wow. Ayun. So ito naman po yung kanyang komento patungkol sa bagay na ito, na tila baga, meron pong mga gusto na tumakbo siya, meron din namang ayaw. Umbaga parang mixed emotion, di mo talaga makukuha ang lahat, no? Di mo makukuha yung 100% support. Sabi naman ni Mr. Menchuk Corpus, inggit lang yan sa'yo, Sir Willie. Yan ang nagbabati ko sa'yo. Chismosa yan, di yan nakakatulong sa'yo. Never ko nakitang nagbibigay tulong. Ayun. Kasi Sir Willie Rebillame kasi, di ba parang ang kanyang goal, dahil sa sobrang yaman na rin naman niya, para lahat na ata ng mga kinakailangan probinsya na nakakailangan ng tulong ay talagang pinadadala niya. Yun na may maganda kay Willie. Kasi hindi siya nakakalimot. Talagang mga kababayan natin ay pinutulungan niya sa panahon ng sakuna. And sabi naman ni Benga, please lang people, use your vote wisely. Never be budog by this no-brainer politician. Sikat lang at wala namang malasakit sa bayan ay hindi karapat-dapat para sa gobyerno natin. Gobyerno-nasyon. Sabi naman ni Boy Javier, anong gagawin niya? Humihina ang kalidad ng Senado, OMG. Yun. So ito po yung mga ayaw talaga na tumakbo si Mr. Willie Rebillame. At sinasabi pa po nila na napakarami na raw artista sa Senado. No? Parang gagawin na raw nilang gawin na nilang showbiz industry ang Senado. Kaya naman meron pong mga ayaw, meron din naman mga gusto na makita po siya muli sa Senado, no? Pero yun nga, hintayin natin kung ano po yung magiging desisyon ni Sir Willie Rebillame with regards to this news. Basta ang alam po natin is parang nagbabalak siya. Kasi pag may tumatawag sa kanya ng senador, hindi naman po niya nire-repute eh. Sabi naman po ng isa, unity daw. Naku po, maawa kayo sa bayan. Wag nang bumoto ng artista. Sobrang dami na nila sa Senado. Wag nang dagdagan, sayang ang pasweldo. Sabi naman pa ng isa, pag ganito naman, ang gusto mo po, kabahan na kayo. Kasi kahiya-hiya ang mangyayari sa Senado. Kukunti na lang ang may utak at nagtatrabaho ng tama. So ito naman po yung kanyang komento at reaction patungkol sa bagay na ito. Talagang parang natuto na yung tao, Hindi naman sa pinipigilan ko kayo, pero sabi nga ng isang comment natin sa araw na ito na we should always vote wisely. Diyan po tayong porkit artista, iboboto na agad natin. Check natin yung credibility, diba? Sabi po niyan ni Ben Gabriel, please lang people, use your vote wisely, never be boodled by their no-brainer politicians. So that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, The Edge TV. God bless everyone.